Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig, at napakinggan po natin sa mabuting balita na napakaikli. Ang una po na maaaring na huli kayo ay ito: pinupuri kita. Panalangin po ng ating Panginoon. Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo na naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasya mo. Ayan ho, mga kapanalig. Isang panalangin ng papuri. Madalas ba tayo na nananalangin sa ganito?
na pinapupurihan natin ang Panginoon na kahit na sa ating kahinaan, tayo'y nagpapasalamat sa Kanya dahil, mga kapanalig, dito sa panalangin ito, tila baga tayo'y nagiging mga bata muli. Hindi po gaya ng mga marurunong, gaya ng mga sabihin na natin na mayayabang na wala na ho na dinodiyos kung hindi ang kanilang sarili. Ang mga tinutukoy ng Panginoon dito maaari sa panalangin ay ang mga simple o karaniwang tao, mga disipulo ho ng Panginoon. Tayo ito na tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata. Nung nakaraang Miyerkules, ganito rin po ang theme. Pinili niya yung mga apostoles na mahihina, walang pinag-aralan, hindi marurunong. Tayo naman ngayon ay para bagang sinasabihan, "Nako, kung ayos ninyo maging tapat sa inyong pananampalataya, gayahin ninyo ang mga bata, gayahin ninyo ang mga apostoles na hindi nagmamataas." At kung sino po ang nagmamataas, ang mapagmalaking mga pinuno, mga politiko ho, at may mga pinag-aralan sa ating lipunan. Ito po ang mga taong malalaki ang kanilang pride. Malalaki ang kanilang tingin sa sarili. Ang masamang pag-uugali po ng mga ganitong tao ay dapat natin hindi sundin. Huwag natin gayahin sila na ipinagmamalaki ang kanilang mga nagawa at marami silang awards and so on. Subalit, ang kanila namang virtue ay kulang. Ang tunay na marunong pala sa mata ng Panginoon ay silang tumatanggap sa kanyang mga kakulangan, sa kanilang mga kakulangan at kahinaan, at nagsisikap na mapunuan nila ng pag-asa at pagsandal sa Diyos. Tayo ang hindi po makapangyarihan. Subalit kapag tayo'y nakasandal sa Panginoon, makakayanan natin po ang lahat na tungkulin ng isang Katolikong Kristiyano. Paminsan-minsan ho, ang tanong, tinatanggap mo rin ba ang kakulangan at kahinaan ng inyong sarili at ng kapwa? Dahil kung tinatanggap mo po ito, tatanggapin mo rin po ang mga mahihina, ang mga makasalanan, dahil sila din po ay mga mahihina pa rin. So hindi lamang ho yung sarili natin mahina, tanggapin din natin ang kakulangan at mahihina ng ating kapwa. Sa ganyan ho, maaaring ipagdadasal din po natin sila. Hindi na lang yung sarili, kundi pinagdadasal din po natin ang ating kapwa. So ang iyong pananampalataya ay hindi na po individualistic. Mayroon na pong social dimension. At ito po ang hinihingi ng Panginoon. Natingnan din natin ang kapwa na sila din ay gaya natin mahihina at kailangan ang tulong ng Diyos. Dito po nagkakaroon ng puwang upang ang ating paningin sa kanila ay paningin ng may pag-ibig at nagbibigay
ng pag-asa sa ating kapwa. Mga kapanalig, magagawa mo po yan? Sa palagay ko, handa ho kayo dahil tinanggap po ninyo ang kahinaan ng iyong sarili. Amen. Through His love in